Mga Rebabins, solid tayo sa tondo. Teritoryo ng mga siga. Sting! Ayos na! Tara na! Let's go! At ngayong gabi, masasaksihan nyo ang aking kakosa. Ang multi-talented, versatile news anchor ng bansa. Ang igan ng bayan. Walang iba kundi si Arnold Clavio. Ako naman, si Igan. Balikbayan. Samahan niyo ako mamasyal sa matulain, makulay, punong-puno ng mga aksyon na tondo. Igan? Oh. Okay lang ba ako? Kasi medyo safe ba tayo dito? Tondo to ba? Kaya nga, tondo to, bro! Mali. Alam ba ang tondo? Likpakitak maulang magutak mabuday ng bukeke, ha? Alam mo yun? Sorry. Bakit? Dito rin kasi nauso yung mga salitang binaligtad sa tondo. Ay na, pulis! Wala nang atrasan to. Ready or not? Sama kayo as we raid the infamously notorious streets and alleys of Tondo. Ay, saan yung nagtitinda ng sebo? Andito pa? Ang pangalan nun, si Hilo? Dito pa si Merto? Oh! Ano? Kamusta ka mo? Ito ang barbero ko, si Drew. At itong stage na to, kung pwede lang halikan at yakapin to, ito ang saksi kung paano ako na-inspired na sumulat. Grade 1 ako. Dito ako unang napingok ni Miss Montepio. Ayun ang ano ko. Nung lumaki na ako, ayun si Teddy. Sino yan? Yun ang naggugupit na sa akin na bading. Teddy! Si Teddy, tawag si Teddy! Teddy! Ang hirap iwan ng tondo kasi hindi ako makakuha ng salita paano i-describe yung saya pag nasa tondo ka. Pulis And we'll discover where Igan finds solace amidst the hodgepodge that is Tondo. Binabangin niya yung ganda ng paligid, di ba? Masyado tayong parang natidistract ng mga worldly things. Pero pag back to basic ka, mas magaganda yung mga mapapansin mo. Pagising sa umaga. Pagising sa umaga, kay saya. Sabi nga nila, Tondo man ay langit din. Sabihin niyo na lahat kung pangit sa tondo. Ang nakikita ko pa rin sa kanya, yung aming munting damparon ay palasyo at yung paligid ay malawak na hardin. Sino siga dito? Sino? Nagsasama ba kayo? Ba't kayo nakakante ng ulo? Oh yeah, tara na baby. Ihanda na ang kamera. O saan ka pupunta? Sama ko. Bakasyon na kasama Idol, let's go! Lagi na nagdarating. Ngayon mo lang malalaman. Kapit-bahay mo pala sa Balikbayan. Balikbayan sa China. Angkas na, biyahe na, tara na. Saan ka sa pupunta? Dating na ng lawak na gala ng baryo na pinapunan ni Balikbayan. Malapit na, oh. Balikbayan. O, tiga dito yun. Ikaw! Ba't ka tumitingin sa akin? Kinakatakutan. Pugad ng mga matatapang. Hard-edged environment. At alam nyo ba, na itong Tondo, ay nako, isa sa mga pinaka-populated na distrito, hindi lang dito sa bansa, kundi sa buong mundo. Di ba? Say hi. 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 Kaya naman it takes grit and fortitude both to make it here. Source of pride ata yan ng mga taga-Tondo. Dahil pag sinabing taga rito ka, siguradong di matatawaran ng iyong resilience. Sabi nga nila, When the going gets rough, the tough stay tough. kaya naman isa ito sa pinakamatandang lugar sa bansa. Dahil kahit sinong dayuhan ang umeksena, siguradong may sasagupa. At alam niyo ba, na dito mismo sa Tondo, tinatag ang Katipunan. July 7, 1892, nang sikretong nagpulong sa bahay ni Deodato Arellano sa Calle Escaraga,
now Claro M. Recto Avenue, ang founding fathers of the KKK o Kataas-Taasang Kagalang-Galangang Katipunan. At syempre, sino nga ba yung sigang promotor? Hindi, walang iba kundi si Bonnie. Kilala niyo yun? Syempre, mas kilala siya bilang Andres Bonifacio. Tondo boy rin ang supremo ng Katipunan. Ipinanganak at nanirahan si Andres Bonifacio malapit sa train station sa Tutuban na ngayon isa ng mall. Kita nyo nga naman, upang ang ating lahi ipagtanggol, mga siga ng Tondo ang unang sumabak sa trouble. O, tigil mo ako. Dito na lang ako, dito na lang. Namimiss ko na tong lugar eh. Kaya magkikwento na lang ako. O, teka, abang ka. Kunyari, biyahe ka na. Sige, teka lang ha. Ano, ito yung lugar na kinalakihan ko. Bali, pinalikan ko po ngayon itong Tondo. Dito ako madalas maglaro nun. Sari-saring larong bata. Itong buong kalye ito, playground namin to. So, dito sa dingding na ito yung ano, ginagawa namin high alay. Gawa lang yung sa lalagyan ng gasolina. Kuminsan, karton, talagang ginagawa yun isang magaling gumawa dito sa Mejerona. Pero dito kami nagsisipa, tubang preso, Chinese garter, palmo, lahat na halos na laro dito. Sa kalyeng ito, yung aming malaking playground to. Alam mo, ang Tondo, pag nabanggit mo, kinatatakutan eh. Pero dahil sa kasaysayan, yung mga personalidad na lumaki dito kasi, kinakitaan ng tapang. Talagang binubuwis ang buhay, no? Para lang maipagtanggol yung kanyang kapwa. Dito sa Tondo, yung mga pangalan nila, kagaya ni Panday Pira, taga-gawa ng kanyon yan, Sinamagat Salamat. Ito yung mga naunang taga-Tondo na talaga hindi naman nagpasuko, no, sa mga dayuhan. At syempre, nung dumating yung mga gangwar na tinatawag, kinakitaan din ang labanan ng mga Sige-Sige Sputnik, Bahala na Gang, Komando, Bandaron, Bari Magsaysay, Isla Puting Bato. Di ba? Dito, kalat na kalat dito yung katapangan ng mga taga-Tondo. Alam mo, isa sa may pagmamalaki ko rin dito sa Tondo, produkto ako ng public school. Nag-elementary ako dun sa Yangko. At nag-high school ako, dito nilalakad lang namin, tapat ang bahay namin. Ito yung lumang Nolasco High School. Ayan, dito ako nagtapos. Kaya kahit pa paano, ngayon wala na, medyo nakakalungkot, pero nilipat naman sila. So, may tuturing ko na ang edukasyon dito sa Tondo, isa rin sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ng mga taga rito. Pero siyempre, ang isa sa masarap balikan dito sa Tondo, yung samahan. Kasi nagsimula yan, bata pa lang, kahit tumanda na, nagkikita-kita pa rin kami. Tapos talagang yung kwentuhan, ay nako, walang kapalit po. Uy, eto pala isang barkada, si Cesar. Sar! Uy! Pare! Oh, Sar! Pare! Kaya ka nalagpasan mo ako. Ayun! Uy, kumpleto na ang barkada namin. Kaya, siyempre, kumpleto na ang grupong Dalton Group. Sakrep. Kaya, punta na sa bahay. Jumping na kami. Pare, kamusta na? Bago kami sumali sa Itbulaga, kung saan nanalo tayo, no? Daily tsaka weekly. Up ahead! Nasa Kantahan! Kulitan! Dito ako nag-aaral, UP. Sa mga igan, ako naman, Arnold Clavio. Mga igan, mga Diyos, banta sa FX Driver, dadamputin. Araw ng Lunes, ika-18 sa buwan ng Abril, may news countdown. Arnold Clavio burst into scene with a style so different from the traditional news reporting. Igan displayed warmth and amity without compromising the delivery of compelling news with the utmost objectivity and truthfulness. Nagtapos ako ng AB Journalism sa Universidad de Santo Tomas. Ang una kong trabaho ay pagsusulat sa radio news writing, hanggang sa lumipat ako ng GMA noong 1989. In 1994, as terror struck, Igan seemed to hit something else. Pinasok namin ang Sampinit. Ito ang stronghold area ng Abu Sayyaf Mujahideen Movement. Faces of the feared terror group, the Abu Sayyaf were shown in their lair for the first time on TV.
While Egan dismissed the story as a case of being at the right place at the right time, it is undeniable that he's got the chops for handling the delicate situation. From then on, his career snowballed, setting the stage for Egan to be one of the country's premier broadcast journalists. Despite being a giant in the industry, Egan stays grounded and uses his status to pay it forward. Yung aking Egan Foundation na tumutulong sa mga batang mahirap at may sakit. So nagtatayo kami ng mga fan center, tawag nga namin, paraiso ng mga Egan sa mga ospital. Meron na kami sa Tondo General Hospital, meron kami sa Quezon City General Hospital, at abangan nyo yung sa ospital ng Maynila. Meron kami pangatlo doon na paraiso ng mga Egan. Eto, marami na nabago dito. Pero ayan, pare, dito. Dito ako unang Dito ako unang tumula. Oh, pare, ang tula ako nung tungkol kay Cinderella. At ipinatong ang mahiwagang sa kanyang balikat. Ayan, basta, pare, grade 1 ako. Tutula ako dyan. Ito pa rin yung original na stage niya. Hindi to niretoke yun. 1972. Okay. 1972. Ang lead ko, kulot pa ako nun. Nakabarong ako. Galing Pretil. Yan. Cinderella. Yan. Yan ang una-una tula, Cinderella. So, performer ka talaga bukod sa pagiging... So, with the arts Dito, ka na... sabaing big ka, sawa ko, letter A. A, ampalaya. Kutis ay gaganda kung kakain ng ampalaya. Yan. At itong stage na to, kung pwede lang halikan at yakapin to, ito ang saksi kung paano ako na-inspired na sumulat. Kasi dito yung una kong premyo, first prize, essay writing contest. Topic ko, basura. Ibigay sa akin yung maliit na regalo. Tapos ako parang, ano ba yung ba't ako nanalo? Wala lang. Wala lang. Nalaman ko na natalo ko grade 6. Nung graduation namin, dito ako nakaupo, valedictorian dito. So, balik dito, ano ka talaga? Ano kami, apat kami. Masipag ka mag-aral? Oo. Talagang masipag Hindi ka? ko papabayaan. Gusto kong umasenso, gusto kong magtagumpay. Magiging matagumpay ka lang pag medyo angat ka, di ba? Doon ka mapapansin eh. So talagang hindi ako tumigil hanggang high school. Na-discarrel nga ako, college, kasi nga akala ko seminaryo ako. Kay Arnold, nagsawa talaga ako ng kapapanig sa stage niya. Kasi sa pool nung mag-aral niya ng kinder hanggang sa magtapos ng high school, ako'y pumapanig pirmi sa stage. Kasi naging working student ako, nawala ng working father ko nung namatay si Ninoy. So, tulong-tulong kami. Gusto niya, sa sariling sikap niya. Pero nakikita ko hindi na kaya, so kailangan kumilos na ako, hindi matitigil ako sa pag-aaral. Ayokong mangyari yun, sayang ang oras. So, nag-apply ako sa Kentucky Fried Chicken, natanggap akong busboy, pero all around ako doon. Inipon ko yung nakatulong ako para pambayad ng tuition fee sa UST. So, ang ano kong hamon doon is, hindi hadlang ang kahirapan. Kung susuko ka, hindi ka magtatagumpay. Eto pala, una kong kwarto. Grade 1 ako. Naalala mo ba? Dito ako unang napingot ni Miss Montepio. Miss Mayor na ngayon dito. Tirador ng goma. Nahuli ako. Yun. Kala ko ba ano ka? Kumbaga very studious, tapos loko-loko ka rin ng bata. Hindi naman yung sub-sub sa sabihin mo na. Pero, Pili lang honor student ako since grade 1. Pero yung kalokohan, hindi nawawala yun. Meron din. Oo. So, hindi ka nerd? So, Ang top-notch pupil pala. Promotor din pagdating sa kalokohan. kung hindi pa nag-aamali, yun ang restroom namin, yung sinabi namin na, kasi bantay rin kami sa amin. Hoy! I know what you do and I know who you are. Nakahanap. May nakalagay doon dati yan eh. I know what you do and I know who you are. Kasi bawal umihi sa lapa, ganyan. Ito ang naka-impluensya din sa akin ng bata. Ito yung si Chodoro Yanko. Pilantropo na Pilipino. Taga-Tondo yan. Tapos, kung mapapansin mo sa DV, sa Divisoria, may Yanko Market dun eh. Binigay niya yun, dinonate niya yun. Dinonate ang pamilya yun. Ang laki ng lupa na yun para sa mga mahihirap. Sabi ko, okay yan, di ba? Sobra-sobra yung yaman mo, pero binibigay mo pa rin sa mahihirap. Kaya I'm proud dun sa public school na to. Dito yung siya pa hindi ko makakalimutan, pinalaki kami, Drew, ng Nutriban, tsaka gatas. Yung tinapay. Project yun ni former First Lady Imelda Marcos.
So, okay na yun. Tapos, ang palaman ko doon, tira-tira. Yun yung kending mahaba, nakala mo matamis sa bao. So, isang kagat, tira. Sausaw mong gatas. Ayan. Okay na yan. Ano so? yun? Pang merienda ba yun? Pang recess? Part ng recess yun, pero part din ng nutrition program ng during the Marcos administration. Lahat ng public school, libre yun. Salamat sa Diyos. When we return, we'll meet the serious side of Igan as we go on a special visit to his sanctuary. Sa isang araw, meron tayong pagsubok o pagkakataon na maging banal o bayani. Wag mong pakawalan yung UP. Sa UP, Upper Pretel doon. Sa itaas, Upper Pretel, UP. Dito ako bumibili ng sebo. Diyan nakatayo yung ali dati. Pwesto na yan. Sorry bakit? Parang chicharon yun eh. Sebo, bakit? Kaya sebo dahil kailangan kainin mo agad dahil magsesebo. So inaano ng suka, ganyan. Okay. Wala na yung nagtitindang sebo rito? Saan yung nagtitinda ng sebo? Saan nyo na yung nagtitinda ng sebo? Sebo yung parang chicharon. Dito na wala eh. Araw-araw ba nagtitinda yun? Sa loob daw? Ay, hinahanap ko yung sa sebo, yung nilalagay ng chicharon sa plastic. Di ba nakapeso lang siya sa basket? Ganon. Ay, kaya naman pala di namin nasapol sa palengke ang sebo na yan ay dahil laging on the go si Manong Vendor. Looks yummy. At nakakabata. Chicharon baka pala ang elusive street food na ito. Sa halagang 10 piso kada order, enjoy ng pagsaluhan ng buong tropa. At gaya ng sabi ni Igan, kainin ito ng mabilis para di magsebo ang bibig nyo. Isang ikot nga tayo dito, kanan natin. Dito ba si Merto? Di kaya mahirap ding hagilapin ang barbero mo, Igan? Kamusta ka mo? Ito ang barbero ko, si Drew. Hello po, ma'am. Gumagawa kami ng istorya ko sa Tondo. Sabi ko, maliliit pa kayo. Si Mang Merto, dalawin natin, ito barbero ko. Yan. Ayan, marami tong kwento. Kailan ho yung pinakahuling nakita niyo po si Igan? Ay, wala. Bata pa yun. Ano ga? Oo, mga... 30 years ago, ganyan? Mga porcher high school sa dyan. Kasi yung mga anak nito, schoolmate ko rin. Na kumakab-kaibigan niya. Sa mga 30 years ago, Oo, hindi lang. Matagal na. 40. Kami magkakaibigan yan. Maliliit pa yan. Naalala mo ba talaga? Alaga ko talaga yan. Siya yung talagang matyaga sa akin dahil alam mo, pag bata, malikot yan eh, no? So, iuupo niya ako sa lata ng biskwit para umabot ako na magupitan. Ang paborito ko, day and night. Basta may buhok lang ako dito sa harap. Okay na yun. Ngayon, basta may buhok lang ako, okay na yun. Natutuwa naman ako na talagang mahal ako ni Arnold. Gawa nung kasi nga, pagkasama namin ni Arnold, maliit na bata pa siya, parang anak ko na rin siya. Yung iba nga dyan, umaangat eh. Hindi na makakakilala eh. Siya hindi, nagbabago. Maski tanong mo rito sa buong nito, ibang bait niyang bata na yan. Nahabol namin araw. Pabalik na lang uli ako sa piyesta. Dito ako. Piyesta. Okay. Merto, salamat po. Merto! Ma'am, Ingat ha! Magandang balita. Sa Bible. So bakit hindi mo dinaretso? Hindi mo tinuloy yung pagiging pare? Alam mo kapatid, nung mula na nakilala kita. Sabi ko na nga ba eh! Rito, inaalagay ito sa bebenta eh. Para tinuturuan ka. Si Igan, minsay naligaw ng landas? Ito na ko. Dito ako unang napingot ni Miss Montepio, Miss Mayor na ngayon, dito. Tirador ng goma. Nahuli ako. Diyan lang kayo dahil di pa ubos ang kalokohan dito. Oy! I know what you do and I know who you are. Nakahanap. May nakalagay